Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And today, andito na naman tayo sa ating live podcast. Before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, kita nyo po yung QR code later. Scan nyo lang po yan if you're using your tablet or your TV. Meeting nyo lang po yung phone nyo to scan it so you can check our daily postings sa ating channel. And some of our people in our team will post vlogs, pictures, videos, and para po maging, connected po kayo sa ating channel po. Today po, maganda ang ating pag-uusapan at magaling din, isa sa pinakamagagaling nating mga nagiging guest dito sa ating, podcast even before, I would say, uh, is ako idol ko siya pagdating sa pag-a-analyze, talagang literally detailed ang pag-a-analyze niya. Kaya sometimes yung mga maliliit naming discussion, it takes more than 30 30 minutes to 1 hour kasi detalyado yung kanyang pero before that, ano ba yung pag-uusapan natin today? Ngayon po, pag-uusapan natin yung mga tipong UP professor at siya po ang chairman ng Center for People Empowerment or CENPEG, isa pong public think tank sa Pilipinas na kilala po ito lalo na po sa mga ating mga government officials at ginagamit po ang kanilang mga opinyon, ting mga mainstream media at siya rin po nai-interview po sa mainstream media like ANC, ABS, GMA, TV5. Yan, marami na pong nag-interview sa kanya. Please welcome po UP Professor Ronald Simbulan. Ipapatchin ko lang po saglit. Ayan, sana sorry po guys, kailangan lang natin ayusin itong, ating share screen. Okay. I think yan, okay na po Prof. Hello po, hello. Hello po sa inyo Prof at, sa mga listeners natin today, thank you po. And before we start, if you have any further questions po, Prof, while we are talking, puwede niyo po ilagay sa comment section and we will try to ask Professor Simbulan about po diyan sa mga questions ninyo. Ngayon cases, sa dating Speaker Romualdez at saka sa dating Senate President na si Chis Escudero po. I think we'll start on this question. Ano po sa tingin ninyo magiging epekto nito knowing that everyone was waiting na merong galaw ang ombudsman sa flood control projects? 'No, kasi mismong ang pangulong, Some of the critics were saying, "This is little too late. Ang tagal na namin inaantay ito and even SONA is coming this July for this year." What do you feel about that? Chief S And also Prof, para po sa ating mga listeners, especially hindi naman po lahat ng listeners. Mhm. Yes, and Prof, meron po isang question po dito, sabi po ni Mixed Talks. Question niya po, "Sir, first, ang sabi ni Ombudsman Remulla, mahirap daw pong i-prove ang plunder cases sa Pilipinas. So he preferred malversation of public funds because it's easier to prove." Ano po sa tingin ninyo? Pero Prof, 'di ba ang plunder is isa ah, sa mga cases na laging sa korte na napakahirap i-prove because of certain article dito sa batas ng plunder na hindi siya gano'n kadali. Hindi lang parang face value of evidence, kailangan talaga may detalye. no? Mhm. Some people is asking kasi ito na sinisimulan na natin sa flood control projects issue 'no, Yes. and the Mm. ombudsman is already starting to do cases. Another big question was, asan si Saldico? Bakit wala pa rin po siyang case sa ngayon at ano ang if you know, updates sa kanya? Kasi namatay 'tong issue na Well, 'to after yeah, impeachment, eh. Mhm, mhm. kasi Yun nga prof, tas ito pa 'no, something that parang, napapaisip lang po ako kasi nagsimula na 'tong cases and sabihin oo, natin i-fast forward natin. Ano ang nakikita niyo maaari maging depensa ng kampo ni dating Speaker Romualdez at saka dating Senate President Chis Escudero dito sa isinampang kaso sa kanila sa flood control project?
Ano mga nakikita niyong possibility ng defense? Yung Prof, yun yung naalala ko nun, eh. I think yung sa kaso ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, I remember parang namatay na lang yung 'di ba, yung chief of staff niya sa kulungan, if I'm not mistaken. hindi, buhay pa. Ah, Buhay pa yun, buhay buhay pa yun. pa. Okey, okey. Pero ang Opo, ko naalala ko dun talagang ang diniin talaga ng korte dun is na yung hindi, oo, ba na ano ako. yun ang namatay. Yeah, ah, people also want to know, ibig sabihin ng ghost project sa isang kontrata na nakapaloob po sa buong gobyerno. And Hindi also binabalik. and also Prof, additional question 'no, kasi nasabi niyo 'yan, maganda yung punto niyo na na-certify kasi siya, pero wala naman talagang project. Follow-up question lang po, bakit 'to nagiging problema? Ano po yung parang nagiging epekto nito sa mga lugar o mga pamayanan na included dito sa mga proyekto na So talagang at ito pa Prof kasi I was investigating this, last year, mga issue ng mga contractor. Sa mga lumabas yeah, po dito, yung mga under quality project. Kumbaga may yeah, proyekto hmm, iba pa yun. Yeah, iba iba pa pang issue yun. Kaya at saka Prof, so involved opo, at saka I think nung pumutok itong issue na 'to, lumabas na hindi lang pala 2026 na nagsimula 'to. Nung panahon pa ng, panahon ni, dating Pangulong Duterte. Paliwanag, dredging daw po nagsimula. Nung hindi kumikita sila sa dredging, dito na sila nagsimula dito sa mga flood control project. And, no. ano po ang tingin ninyo na maaring maging papel naman ng publiko dito sa issue na 'to? No, no. Yun na nga po, eh. So And last year Prof, because of this issue, I remember the president did his own way on how to get feedback, yung isumbong mo sa pangulo. Prof, do you think mm, it's relevant and it helps para maibsan yung kaba or sama ng loob ng publiko sa flood control? Yun nga Prof, eh, 'no, alam niyo ang nagiging issue ko dito hindi yung ingay sa social media, eh. Ang nagiging issue ko dito, bakit kailangan nating pagtalunan yung pera na ibinigay natin sa public official? Eh, taxpayers money yan, dapat nga 'di ba, wala ng question diyan, dapat transparent ka, dapat any kind of project na ginagawa mo dapat nakikita ng taxpayer kasi pera natin 'yan, eh. Na I don't understand bakit every time na may nangungurap, may kurakot, so kung yung yun nga prof, eh, 'no, ang daming factor to even say na corrupt ang isang opisyal kahit sa isang flood control project, eh. And I think even former, auditor and I think, parang may posisyon siya sa COA before, Heidi Mendoza po, Prof. Heidi, Sabi niya Heidi po, Mendoza. even yung commissioners, I think parang isa sa mga commissioners, eh, nakasuhan na parang apparently kasabwat din sa flood control project. I think talagang malubha Yeah, na talaga yung issue kasi natin sa kasabwat corruption. na Prof, inano ng prof gobyerno kung yung gano'n ang proyekto. prof kung ganyan na nangyayari sa Pilipinas, paano ka magtitiwala kung ang COA is included, kung ang COA is designated under Constitution na isa siyang individual entity ng gobyerno to see check and balances. So pagka ito Kasi nangyari, tingin niyo po sa ganitong pangyayari na 'to, eh, di nasisira po ang, organisasyon at maaari pong mawalan pa ng ako personally, nawala na ako ng tiwala sa COA even if, you know,
yun lang pinakamataas na opisyal yung sangkot pero parang ano po 'no, nawala na yung sense of check and balance. So Kasi yun nga, eh, eh. Tama po. Prof, ano reaction niyo dito 'no? Kasi last year there was this interview kay Karen Davila with the yeah. ombudsman, I think Ombudsman Boying that time nung in-interview siya. Ang sabi niya po, ang flood control issue na 'to, last year pa ito submit sa Office of the Ombudsman. Pero inupuan ito at hindi niya alam kung bakit ito inupuan nung previous ombudsman na si Martirez. Yung I remember. na Totoo. Ang halimbawa galing, opisyal ka, Hmm. tapos opisyal Unexplained ka sa public. gobyerno, tapos Nakakatawa 'no, pero totoo 'yan. Parang kahit yeah, sino 'di ba? tanungin Pilipino 'pag senador ka 'no, "Bakit ito lang, isang bahay mo, isang sasakyan mo lang, 'di ba dapat mayaman." Lalo na Actually, Prof, dagdag ko na rin. Remember last year, naging malaking issue yung, alam naman po natin yung, partner yung asawa po ni, Senate President Chis Escudero, si Heart Evangelista, na nagpo-post po siya oo, ng magagarang gamit niya, nasa France siya. Lahat ng tao nagtataka. Ta's parang nung pumutok po yung issue kay Cheese about dito sa flood control, parang karamihan ng mga tao sinasabi, diyan pala napunta, yung paggawa ng mm, bridge. Kumbaga yeah, nagkakaroon ng sentiment na gano'n. Prof, ito na nagsisimula na yung mga cases na ginagawa ni ombudsman dito sa mga connected sa flood control, project. Do you think there is an effect sa mga previous na mga nakaupo na maaring connected dito at saka yung mga current na nakaupo mga public official knowing na parang every year naman ata at every administration may kinakasuhan, hindi na ho natatapos? Prof, at, do you trust Ombudsman Boying? Yun nga Prof, eh, 'no, alam niyo sa totoo lang sana ano, eh, magkaroon ng solusyon talaga 'to, eh. Kasi parang lumalagay na isa ito sa tinatag as, parang legacy ni, Pangulong Bongbong Marcos against yeah, corruption, good nung governance. iba-ibang And also, dito naman po sa public perception 'no, I think gasgas na 'to kapagka lagi natin yeah, tinatanong kung talagang may tiwala pa ba ang publiko sa gobyerno. Kasi we all know talagang lagi naman may ganito, eh, lagi may issue kahit sinong administrasyon. Pero Prof, ah meron kayang pagbabago sa mga recent na mga nangyayari ngayon? Etong flood control project, tingin niyo po ba it shapen and changes public perception about corruption action ng gobyerno? talaga 'to. Yes. Yes, Prof. Kasi pulitik At saka Prof ano 'no, parang lumalagay sa paliwanag niyo, it's like generational ang issue na ipapasa sa tatay hanggang sa kaupo-apuhan, especially sa mga yeah, dynasty na 'to. 'Yun ang yeah, pinakamasakit diyan. Kasi ang napapansin ko po kahit sa local election Prof, I think I have this friend of mine sa Pampanga. Ang nangyayari mm, po, pasahan na lang sila, kapatid, pinsan, tapos yung benefit lumalawak na lumalawak. Parang anong nangyayari daw po, yung tatay nagkaroon ng negosyo, lumaki, dumating si anak, ta's ipinasok pa hmm, si pinsan, pati si kapatid. So yung pinsan at kapatid na wala naman sa original family, nagkaroon din ng influence, nagkaroon din ng negosyo. So kumbaga nagsanga-sanga yung negosyo nila and, yeah. I think yun yung Tsaka yung horizontal. dahil sabay-sabay sila 'no, mga kabit kasi Pro yeah, yeah. Prof, okey lang po ba palinawan ng konti? Alam ko napag-usapan 'to sa Anti-Dynasty Bill, eh, yung about sa kabit. Ano po ba ang naging issue diyaan at ano na ngayon update natin? Hindi hindi kaya mo mapasok sa isip mo 'no, pati kabit sumasali na rin sa kasi pulitika. maraming alam nila 'yan. Sa Yung kabit, oo, yun, yun. Oo, sure, 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 yeah. President Bongbong Marcos na sumali sa Board of Peace at ano ang kahalagahan nito sa ating bansa? Nice, kanya ina Yes, so sinasabi niya na yun, questionable. so
questionable. Ayan, pero para po sa lahat ng nanonood, alam ko po Prof kasi may mga nagtatanong kasi 'no, dahil nandito po ako sa States, they're asking my political alliance. Ako po, actually sa Sinabi totoo, ko yan, sinabi ko ako na. po ay Trump supporter po. Marami po akong gusto sa kanya at marami din ako ayaw. Pero ibang sa ibang podcast natin pag-uusapan nandito si Prof. Ibang topic Mm. 'yan. Pero Prof, think I think naman po na nalinawan natin yung mga ins and out nitong issue dito sa paghahain ng complaint ni Ombudsman kay Speaker Romualdez at saka kay dating Senate President, Jesus Escudero. I think dito po sa last part ng ating kuwentuhan po ang, before we continue, sa lahat po ng mga nanonood po, sa mga listeners, maraming salamat po. And if you can, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Sana po, may QR code po tayong makikita later on. Scan niyo po 'yan for you to follow our daily posting po nating mga social media platform. Ayan. So sa ating, dahil, nandito na po tayo sa last part natin, I think, ang gusto ko po malaman and, probably you can share your opinion about this. Ano po tingin ninyo na mas malawak na kahalagahan po ng pagtutok ng publiko dito sa anomalya po ng flood control project? Because we all know, napag-uusapan ito, pero napansin po natin na usapan nung pumasok yung impeachment, ni VP Sara, yung ano po sa tingin niyo Mm. ang dapat nating gawin at kahalagahan ho nito na ang publiko tumutok sa issue na 'to? At saka isa pa Ah, Prof, ano, ang nakikita kong galawan ng kampo nila Duterte, as far as I observe it, it's mostly technicality, eh. Pero they're not answering dun sa issue ng dinidinig ngayon sa impeachment. Kung pagbabasehan po natin yung huli nilang sagot doon sa isinend ng, Committee on Justice sa kanila para sagutin ng VP, ah, bagal. Yun ay oo nasa nga Japan. Prof, wait, 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 Ito wait. yung Prof, before we end, original. if you Yeah, don't mind, can I request yung kaninang libro na pinakita niyo when we are starting, tapos yeah. kung pupuwede nilang makita or mabili or kaya Prof, if there's a chance kasi meron po tayong mga listeners na nasa Pilipinas, can they Yeah, avail yeah. can they avail a book tapos puwede niyo pong pirmahan, personalized book? Yeah, sure, Oh, sure. Ah, ano pong book whatever 'yan? it Basis, mga wow. early 90s na Forgery, ayan. Kaya si Prof ano, bigatin po talaga. Simple lang pero bigatin. Sa mga libro kasi ako personally sa mga listeners po, pag-uwi ko ng December sa Philippines, I'll request, bibili ako ng libro kay Prof at kailangan niyang pirmahan. Hindi po puwedeng hindi niya pipirmahan. Manggagalit ako sa kanya. Prof, hindi po puwedeng pirmahan mo na ano, lang. Prof, ano kaya, gawin natin if ever bago ako umuwi, kasi may kamag-anak naman ako sa Philippines. Mag-ano, Mm. puwedeng meet and greet Prof. Siguro sasama ko yung mga kaibigan natin, mga listeners po ng channel natin na sa Philippines. Sure, sure, sure. Makikipag-meet and greet kami sa inyo and then pirmahan niyo na lang po do'n, dadalhin namin yung mga libro para at least Pwede, pwede. makilala namin kayo in person. O yan, guys, sa mga ano, December, yan ang binabala ko, ma-meet ko ng in person si Prof at, papipirma Mm. natin yung mga libro. Siguro hindi alam ng karamihan po, ang expertise talaga ni Prof is mostly national security, yung mga issue at saka mga geopolitics. So kung mahilig kayo sa Yeah. mga gano'ng issue, yung libro Philip niya, ano na, yan maganda. Philippines. Yeah. 'Di ba? Ako personally po, sa mga ganyang bagay kasi 'pag alam mo yung basic, madali mo intindihin kung ba't nangyayari isang bagay na ganito, ano nangyayari dito sa Pilipinas, sa Amerika. Yung mga gano'n, maganda kapag meron kang basis. And I think, I would Yeah. recommend yung book ni Prof. Actually, hindi ko pa nababasa, pero I highly recommend na gusto ko siyang basahin kasi ang dami nangyayari sa geopolitics, China, West Philippine Sea, Iran war, tapos Yeah. yung issue natin sa, oil. So marami. Pero Prof, again, thank you po 'no, and I guess, Salamat. closing, part natin, ito ng planong, plunder charges ng ating ombudsman na si Boying Rimulya ang patuloy na pagsisikap na pananagutin ang ating mga opisyales ng gobyerno at labanan ng korapsyon.
patuloy nating subaybayan ang kwento na ito sa takbo ng hustisya sa Pilipinas, and I really hope, base nga po sa nasabi ni Prof na nagtitiwala siya so far kay Ombudsman na talaga ipu-push through niya 'to. Ako personally, 50-50 dahil po yung last year na nangako sila ta's hindi naman nila naituloy, parang ang hirap kasing magtiwala ulit. Pero hopefully, all ends well kasi tayo po ang magiging ano nito, benepisyaryo pagka naipakulong yung mga dapat ipakulong ng mga big fish. Ayun po. Mm. So, sa lahat po, again, maraming salamat po Prof. Again, thank you po. Thank you sa pagpasyal ninyo sa Salamat amin. din. Opo, and sa lahat po, ingat po, God bless, and God first po. Thank you po. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.